mga kamangyan, it's me LJ here in China. So for today, I'm gonna teach you how to get a visa going here in China. So first, before you should check your passport. Make sure na 6 months before the expiration date yung passport mo para ma-approve yung visa mo. And then, ano ba ang dapat mong visa pag pupunta dito? Ano pinagkaiba ng Q1 at Q2 visa? So, for Q1, you can stay in China 180 days in above. So, kung mag-for good ka na dito, or more than 180 days, so Q1 ang pwede mong kunin. And then, kung magbabakasyon ka lang, good for 30 days, or 180 days, Q2 yung kunin mo. So, that's the difference between two. Ulitin ko, Q1 is a visa for 180 days in above, and Q2 is 180 days below. So, yun yung difference ng dalawa. Sabi nila is, pag Q2 ang visa mo, no need to get a CFO. Unlike sa Q1, you need to get a CFO. But before, yung time ko before na kumuha ng visa, Q1 and Q2 need to have a CFO. Ganon din sa tourist. But, pinago na nila yun last year. So, luckily, yung mga pupunta ng China, no need na ng CFO. Basta Q2 ang visa nyo. So, ito na guys. So, ano ba yung first step na gagawin nyo para kuha ng visa? So, first, during my time, online application pa siya. So, kuha ka ng appointment online. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa site nila, then I apply online. Yun yung ABAS na tinatawag before. So, today daw, no need na. Yung ABAS is Appointment for Visa Application Submission, which is hindi nyo na kailangan gawin ngayon kasi as of last year, December 18, hindi na sila nagpapa-appointment online. So, pwede na ngayong mag-walk-in. So, lahat ng mga ituturo ko sa inyo guys is based on my experience. And I do some research naman kasi iba na yung system nung kumuha ko ng visa last year. Kasi last year din na bago na yung sistema. Which is before my appointment and ngayon is wala na. Yun lang naman yung pinagkaiba. So then, since wala na appointment, step na gagawin nyo is mapipill up kayo ng COBA. Ano ba yung COBA? Ito yung China online visa application. So, ito yung link. So, ibigay ko sa inyo. Diyan kayo mapifill up ng form. 8 pages siya. Then, ipiprint nyo. Guys, ito lahat ng mga documents nyo, dapat ipapotocopy nyo according dun sa ipapasa nyo. Yung original at photocopy, dapat synchronize sila. Hindi dapat magkaiba. Kasi one time, nagkamali ako ng photocopy, isa lang. Chine-check niya yung serial, ng birth certificate, marriage certificate. Chine-check yan ni officer sa immigration. So, make sure na tama kasi ang mahal-mahal doon magpa-photocopy. So first guys, after yung mag-fill up ng COBA, hihingan kayo doon ng scan ID. So, para sa visa nyo, make sure na kuha kayo ng scan copy, ng soft copy. Para pag nag-apply kayo ng COBA, may upload nyo siya at maa-attach nyo siya doon. So, ito yung size na required ni immigration. So, yan lang, ipakita nyo lang yan sa photo studio and then alam na nila ang gagawin nila. Then, hingiin nyo yung soft copy or bilhin nyo kasi kailangan nyo yun dito. So, next, ano ba yung requirements na pinasa namin? Certificate. Yung birth certificate ko. Yung birth certificate ko is naka-apostille, then naka-authenticate. So, for today daw, hindi nyo na need na magpa-authenticate. So, magpapa-apostille na lang kayo. Paano magpa-apostille? Pumunta lang po kayo sa DFA, sa Asiana, pwede mag-walk-in doon. So, ang regular process is 3 days, 100 pesos, and then, ang rush nila is 200 pesos. So, kung gusto nyong kumuha ng apostille, pwede po kayo pupunta sa DFA Asiana. Marami pang branch na pwede kayong kumuha. So, pwede nyo i-google. Ito yung mga branch niya. Then, sa DFA Asiana kasi, talagang convenient kumuha doon. Basta, maaga ka lang pipila nga lang ng mahaba, pero makakakuha ka naman.
So next is after that, you need to have a marriage certificate. Same lang din na naka-apostille and authenticate that time. Then, yung invitation namin is written, not a written, a computerized. So, nagtinype lang namin, ginawa namin na nakalagay yung information ko, full details, then information yung hobby ko, full details, na kung saan ako titira, na siya yung nag-invite sa akin. So, yung details na yon is kailangan. Then, kailangan niya ng signature. Yung invitation letter is written in Chinese nga pala. Kung yung mga walang idea, meron din daw sila dong pinapapil upan na form. Makakuha kayo sa Google ng form. Ito, bibigyan kayo sample. Ayan yung example form na pwede nyo i-download sa Google para pipil upan nyo na lang in a Chinese, ha? Kasi, yun yung sinabi sa amin sa immigration. And what next? So, ang next is yung Chinese ID ni Habi, passport ni Habi, then iCard ni Habi. Make sure yung passport nyo guys ha, 6 months before the expiration. Kailangan yun. So another, they need as magbibigay ka ng 2 ID picture, white background, yung size niya is ganito. Papakita ko ulit. At saka, nung ready na yung requirements na, pumunta na kami sa immigration. Dahil naka-appointment kami, ngayon pwede na walk-in. Agahan nyo na lang, since walk-in, agahan nyo na lang kasi maraming tao doon. Then, pag bibigyan ka ng guard ng number, then after that, ipapasa na namin lahat ng requirements. In-interview ako, lakad kasama ko si Habi. Ang mga interview lang naman is, actually, hindi naman siya interview for me. Parang, they just asking question about us. Kung gano'n na kami katagal, kung may baby kami, kung paano kami nagkakilala. Yun lang yung mga tinanong niyan. Then after that, binigyan niya na kami ng stub kung kailan namin i-claim. So usually, ang claiming is 3 days yung kinuha namin kasi hindi naman kami nagmamadali. Kung nagmamadali ka, meron silang express, meron din silang rush. Yun nga lang, mag-a-add ka ng additional. So, yung 3 days process kasi namin that time is 1,400 lang. So, pag nagpa-express ka, mag-a-additional ka ng 1,100. Then, pag nagpa-rush ka naman, mag-a-add ka ng 1,700 that time nung kumuha kami. So, syempre, hindi kami nagmamadali, sayang ang pera. So, doon tayo sa 3 days process lang, which is 1,400, di ba? Oh. And then, after that, tag to, kala ko magbabayad na kami, hindi pa pala. Sabi ng officer is magbabayad kami pag na-claim na namin yung visa namin, pag na-approve na. O 'di ba, hindi katulad sa iba na bayad muna bago claim. Sa kanila, kailangan muna, tsaka mo na babayaran pag i-claim mo na. So guys, recap tayo ng requirements natin. So first, ang dalhin nyo is yung COBA forms na napilapan nyo sa website nila, 8 pages. 1 copy lang is enough, sabi doon sa immigration. Then, 2 ID pictures, 1 white background. And then, birth certificate mo na naka-apostille, marriage certificate mo na naka-apostille, passport mo, passport ni Habi, iCard ni Habi, and Chinese ID ni Habi. Hindi na kami hinani at invitation letter. Hindi naman na kami hininga ng iba. Yun lang yung mga pinasa namin that time. Nakon ka lang ha, ang office nila is bukas from 9 to 11 according dun sa website. So, mas better na pumunta kayo para makakuha kayo ng maaga, makauwi kayo ng maaga. And then, ipapotocopy nyo na lahat ng kailangan nyo ipapotocopying docs para pagpunta nyo doon, hindi na kayo magpapotocopy at hindi rin hassle. Kasi magbaback to pila ka. Hindi katulad ng iba na pag umalis ka, babalik ka, no. Pipila ka ulit. Ganun yung nangyari sa akin that time. And ang photocopy doon is ang mahal. 25 pesos ata or 20, ganyan. 'Di ba? Kasi no choice ka na, kaya doon ka na magpapa-photocopy. Ganun ka mahal.
'di ba? Sa case natin kung marami tayong photocopy, maraming ano, 'di ba? Medyo mabigat yung 20 pesos. Kaya guys, be prepared pag pumunta kayo doon, okay? Guys, again, based ito sa experience ko at sana makatulong magkaroon kayo ng idea how to get a Q1 visa sa Pilipinas. So that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to follow me and subscribe. So thank you.